Isang mapagpalayang araw po sa inyo. Ito naman po tayo sa ating channel, no? Upang magbigay ng konting kaalaman sa ating mga mahal na security personnel. Okay po. So ang tatalakayin po natin ngayon is about loading and unloading. Kasama na rito yung nakaraan, no? Tinalakay natin yung gun safety. Ngayon naman loading and unloading ng barrel. Okay? So basically sa security, ang official lang naman na ginagamit diyan, no? Caliber 38, 9mm at saka 12 gauge shotgun o yung shotgun, no? So, sa ngayon, ito po yung ating kalibre 38, no? So, kung familiar kayo sa mga parts nito, okay po. So, nandito yung front sight, no? Rear sight. Okay? So, yun yung rear sight. So, of course, ito yung cylinder. Di ba? Para lumabas yung bala, ito yung tinatawag na ejector rod, no? Okay? So, ejector rod. Ito yung para sa paglabas ng bala, no? Yan yung ejector rod. Okay? So, para naman mailabas mo tong chamber, so ito yung tinatawag na cylinder release. Okay? So, yung pumapalo sa bala, o ito yung hammer. Di ba? So yan yung pagka ito yung trigger o yung gatilyo sa Tagalog, ito naman yung trigger guard. Okay? So ito yung frame. No? Ito yung muzzle, barrel. Okay? Ito po yung grip o yung handle. Okay? So, yan po yung parts ng kalibre 38 o yung caliber 38. Ngayon po, so sa proper turnover po, no, ng barrel. So siguraduhin natin na nakalabas siya, no? Nakalabas, no? Walang bala. Pag inabot sa ka-turnover, dapat pa ganyan. Okay? So, nakalabas. So, pag inabot, pabaliktad. No? So, dito ang hawak. No? Okay? Kung ikaw naman ang magre-receive, of course, gaya nga nung sinasabi natin, no? Pag ni-receive, automatic trigger finger out. Okay? So, bago nyo po lagyan ng bala, so, ni-receive nyo siya nang nakalabas po yung bola, no, in chamber. So, para malaman nyo po, no, kung huwag nyo muna lalagyan ng bala, no, para malaman po kung maayos ang mekanismo ng barrel, ipasok po muna ulit, ibalik yung chamber, no, kumuha po o itutok doon sa safe na lugar, no, usually sa mga establishment, may mga lata sila dyan na merong buhangin, no? So doon nilalagay, no? Doon tinututok at kinakalabit ng ilang beses. Okay? So kinakalabit ng ilang beses. Para malaman po at least 2 or 3, no? So para malaman kung tama yung mekanismo. Okay? So once na walang problema po sa mekanismo ng barrel, no? Pwede nyo na pong lagyan ng bala, no? Sa ating mga security personnel, no? Ako personally, ang advice ko po, no, nung ako'y detachment commander pa, no, ina-advise po natin yung ating mga security na huwag lalagyan ng puno, no? Usually depende, no, 3, 4 o pwede rin naman 5. Okay? So, halimbawa, kung ano man yung napagkaisa nung security officer ninyo, no? So, once na tinanggap nyo yung barrel, no? So, lagyan nyo ng bala. So, una, kaya nyo rin kakalapitin para makita nyo kung yan ba ay clockwise or counterclockwise. Diba? So, lagyan ng bala. Okay? So, usually, kung kayo naka-duty, pwedeng 4, no? Diba? So, tinuturo natin minsan, pwedeng 4. Okay? So,
Yung una, yun yung nakalagay sa nakatutok sa hammer. Okay? Para kung sakali man na may pagkakataon na bumagsak, so hindi siya basta puputok, no? Pagkakataon na makalabit, hindi rin siya basta puputok. Okay? So pag tinanover, no? Cylinder release, no? Di ba? So i-pull, ilabas, no? So para malaman kung para lumabas yung bala rito, so itulak yung ejector rod. Okay, so nakita nyo po, ulitin natin. So makita natin, no? So para siguradong, no, walang matitira. Okay po. So at iabot sa kapalitan. No, of course may mga recording tayong ginagawa, no? I-record nyo yung serial number ng barrel, anong model, no? Ilan yung balang tinanover. Okay po. So yan po sa 38, no? Caliber 38. Okay? Punta naman tayo sa pistol. Di ba? So dito medyo dapat maingat tayo, no? Kasi tandaan nyo, kung makikita nyo yung 38, no? Napakalaki ng clearance at medyo matigas, no? Kung medyo mahina-hina ang index finger mo, hindi mo to basta-basta makakalabit, no? Kaya nga yung iba, pag nagpa-firing, kinakak muna, no? Bago kakalabitin. Okay? So, ganun ang ginagawa ng iba, no? Okay? So, ganun. Pero, dito, no? Sa 9mm, napakaliit po ng clearance niya, no? So, gabuhok, di ba? Minsan kahit hinliliit, no? Kayang kalabitin 'yan. Okay? So dapat po laging naka-safety, no? Okay? So dito, medyo maingat po tayo sa loading and unloading, no? Pag hindi po tayo bihasa, magpaturo po tayo, no? So paano ba? Kung makikita nyo, ito po walang bala, no? Kaya po, papasilip ko po sa inyo, no? Wala pong bala 'yan. Okay? No? Walang bala. Okay. So, nakakak siya, no? Okay. So, okay na, no? So, ito po yung bala, no? Lalagay po natin sa magazine. So, 3 lang po, no? Ayan natin. Okay. Okay. So, remember, always trigger finger out, no? So, pag pinasok po natin, no? Okay? So, automatic, nandyan na yung magazine, may bala, no? So, kung hindi nyo naman kinasayan, so wala yung laman sa loob. Okay? So, iaano natin, no? Paano bang gagawin natin? So, maglo-load tayo. Tapos, papakita natin paano ilalabas yung bala. Kasi, marami tayong mga security personnel, no? Hindi natin alam kung paano nakagraduate ng security training, no? Kadalasan at mataas yung insidente ng accidental firing or indiscriminate firing pagdating sa 9mm. Okay. So, ito po, no? Kakasapo natin. Okay. Once na kinasan nyo po yan, may bala na po yan dyan. Okay? Meron na po siyang laman sa chamber. Kahit po ilabas nyo yung magazine na yan, no? Ito po yung ganito po, no? Ganito po yung pagkukulang o yung pagkakamali ng ibang mga gwardiya, no? So, akala nila, paglabas, 3 yung pinasok natin kanina, pero ang ngayon, 2 na lang. So, ibig sabihin, yung isa, nasa loob. No? Nasa loob.
Pag tinan over po, ito yung sinasabing treat every gun as if it is loaded. Once na tinan over po sa inyo yung baril, huwag kayong umasa. Pag sinabi nung inyong karelyebo, walang bala yan, walang bala yan. Okay? Kasi may mga pagkakataon na tulad niyan, nakakasa. Okay? So, paano ba natin ilalabas yung bala sa loob? So, ikak nyo ulit. No? Ayun. Kita nyo po. Lumabas po yung bala. Ulitin po natin, no? Okay? Okay. So, ilalagay po natin yung isang bala. No? Okay? Papasok po natin sa loob. Dali. Okay. Papasok po natin sa loob. Kakasap po natin. Okay? Kakasap po natin. Ilalabas natin yung magazine, no? Kita nyo? So, ibig sabihin, yung bala na iwan sa loob ng chamber. No? So, ilalabas po natin. No? Okay? Yun, no? Nakita nyo po, no? Lumabas. So, ganoon po yung pagkakamali nung iba, no? Hindi po nakikita, hindi po nila pag may mali kasi sa proseso, talagang doon magkakaroon ng tinatawag na accidental firing. Okay po? So, para makasigurado po tayo, pwede po natin ikasap pa ng isang beses, no? No? Pwede. So, pag wala na pong tumalsik, ibig sabihin, safe yung baril. Okay? So, ano ba yan? Okay. Nakalimutan ko pala, no, yung parts, no? So, ito yung hammer, no? Muzzle, barrel, okay? Itong kinakasa natin, ito yung slide, no? Ngayon, para mag-stop siya, no? Okay? Ito po yung slide stop. Di ba? Yan yung slide stop. Okay? Ayan, oh. Yun. Okay. So, ito yung hammer. Di ba? Okay. Ito yung magazine release. Ito po yung pinipindot natin para lumabas po yung magazine. Okay. Okay po. No? Trigger. No, ito yung trigger. Ito yung trigger guard. So, grip, handle. Di ba? So, yan po yung parts ng caliber 9mm. Okay po. So, yan po, no? Wala pong bala yan. Pinapakita lang po natin sa inyo. Okay. So, punta tayo sa shotgun, no? Ito medyo isa rin po sa medyo delikado, no? Marami rin pong mga nagkakamali rito, no? Napakarami. So, dalawa yan, no? Shotgun tsaka 9mm. So, dito dapat medyo maingat din talaga, no? Always trigger finger out, no? So, paano ba? Okay. Sabi ko nga, maraming mga hindi natin malaman, no? Sabi ko nga, paano nakagraduate kung hindi minsan marunong mag-load and unload ng shotgun. So, paano ba? No? Okay. So, ito yung bala, no? So, ibaliktad mo yung shotgun, no? So, dito mo ipapasok, no? Okay? So, may safety rin naman to, no? Ito yung safety niya, no? Yan yung safety. Okay. Pag kinasa mo siya, ayaw talaga. Ulitin natin, no? Yon. So, nakita nyo, no? Yan na yan. Pagka binaba ko to, so, pasok na po yung bala sa
loob ng chamber. Okay, ang problema ngayon, paano natin ilalabas yung bala, no? Kadalasan, yun yung medyo gray area ng ating mga security personnel. So dito po, meron po yang ito, no, itong kapiraso. So pipindutin nyo lang po yan, saka nyo ikakasa ulit. Okay, so paano po yan? Pipindutin nyo, no? Ayun, nakita nyo po, tumalsik yung bala. Diba? So, ganoon po, no? So, ito po yun, no? Yung pinipindot, no? Okay? Ngayon, may mga sitwasyon po, kung minsan hindi natin pinakakasa, no? O hindi tayo naglo-load. Usually, ang gusto natin, okay, so open chamber lang. 'Di ba? Pag naka-duty, hindi natin ina-advise na nakaganyan, no? Kasi usually, no? Okay. Pag nakaganyan, medyo matagal, no? Parang pagka merong emergency, medyo sasalpak mo isa, kakasa mo, kapag salpak mo isa, dalawa, tatlo, ilang move. 'Di ba? Pero kung halimbawa madalian, no? Kaya hindi tayo nagpapabala, madalian. Ganyan, no? Half lang, no? So pwede nyong ilagay yan diyan diretso. Let's say may atake, aatakihin kayo or what, no? So diretso, no? Pwede, pasok niyo rito diretso. Okay? 'Di ba? So pwede kung mabilisan diretso, hindi niyo na idadaan doon. Dito na, agad diretso. Okay? So, paano ulit ilalabas? Ito po, no? Pipindutin nyo. Ayun, nakita nyo po. Yeah. So, kung mabilisan talaga, pasok nyo rito, diretso. Hindi na po dito. No? Dito na, diretso. Automatic, nakaload yan. Paano ilalabas? O, pindutin nyo yung, kumbaga, ito yung ejector, no? So, pindutin nyo. Ayan po. Ayan po. So, yan po yung ating topic ngayon, no? Sana po kahit konti, no? Hindi man tayo ganung kabiyasa sa paglo-load, pag-unload ng baril. Sana po nakatulong tayo doon sa ating mga security personnel at nakapagdagdag tayo ng kaalaman, at sana sa ating mga trabaho ay maging maingat po tayo sa paggamit o paghawak ng baril, no? So isang maling gamit lang po, buhay po ang nakasalalay diyan. Okay po. So muli, maraming salamat. Tayo po ay nasa ilalim pa rin ng pandemya. Stay safe, be alert, and be aware.